Nasa park tayo ngayon and kung mapapansin nyo, may snow pa din. Wala pa ring mga dahon, yung mga puno. See? Kalimutan ko na kaagad. Tagal kasing walang mga dahon eh. Technically, winter pa din dito sa Canada. Ngunit, maganda na yung weather. Hindi siya ganun kalamig. Kaya madaming tao sa park ngayon. And why not? Create tayo ng content for today. Yung isa sa mga questions na nabasa ko online. So, ang sabi niya is, nakakatawa talaga. Parang close daw sila ng kausap niya sa chat. Pero in person, hindi nagpapansinan. Ang daming ganun. Close sila in chat, ganyan, nagsisend sila ng good morning text, good night text, kumain ka na ba? Yun bang mas sweet pa sila kesa sa asukal na pula? Tapos, in person, para bang nakakita sila ng multo kapag nagkasalubong sila. Parang ganun yung nangyayari. Ngayon, bakit nga ba may ganun? May mga close sa chat, pero in real life, ayaw magpansinan. And take note, hindi lang mga high school students, mga middle schoolers, yung nakaka-experience nito. So, may mga college student din, di ba? May mga magka-coworker pa nga. So, hindi lang mga kabataan yung nakaka-experience ng ganitong sitwasyon. Well, una kasi, napakadali lang kasing maging close ng dalawang tao online, di ba? Ang dali lang niyang gawin eh, mag-hi, hello ka lang. So ngayon, sino nga ba yung dapat unang pumansin? Yung lalaki ba? Or yung babae? Okay, parang magandang question yan ah. Ako mismo hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong stage na kayo ng talking stage. And then, hindi nyo ma-transition in real life. Ayaw nyo magpansinan. Like, what? It doesn't make sense eh, diba? Ngayon, yung pinaka-common na dapat gawin is yung lalaki dapat eh mag-hi, mag-hello, 'di ba? Ikaw na dapat, tol, kausapin mo. Kaysa naman yung sa chat ka lang matapang, 'di ba? Hindi mo masabing maganda siya in person. Like what? So halos lahat ng tao naglalakad, ganyan, nag-exercise. May mga naglalakad, nakatingin sila sa akin, nagvi-video ako dito. So ayun na nga, gawin mong challenge na i-transition yung stage, yung talking stage nyo in real life. Kasi malamang hinihintay ka lang din niya eh. Tsaka ang hindi maganda doon is sa tingin niya baka hindi ka talaga interesado sa kanya. Mapapansin ng girl na to na ay ba't ganun, hindi man lang niya ako pinansin sa school, sa work ngayon. Eh magkausap lang kami kagabi, ang ganda ng usapan namin eh. Bilis niyang mag-reply, mabilis din ako mag-reply. Tapos in person, ayaw niya akong pansinin. Hindi may iwasan na yun yung isipin ng girl. So sa akin, mas magandang lapitan mo siya. As a lalaki, mag-hi, mag-hello. So mag-start ka lang ng conversation sa kanya. Dali lang gawin nun. Huwag ka lang maging awkward. Lalo na ngayon, napaka open-minded na ng karamihan eh. So what? Dalawang tao nag-uusap. Anong mali siya dun? Right? Okay, eto yung mas mahirap na scenario natin. Let's say, magkapareho kayo ng school. Let's say high school, right? High school students. Magka-chat kayo lagi. Every night, may good night text, ganyan. Tapos, in person, ayun na, biglang hindi kayo magkakilala. Yung ganun. Sa tingin ko, mas appropriate to sa mga high school students. Hindi pa sila yung ganun ka-confident sa sarili nila, ganyan. So anyway, as a guy, paano ka makakapag-start ng conversation sa kanya sa school? Well, una, agahan mo ng gising. Medyo pabango ka ng konti, di ba? May bench ka sa bahay, pag-sik-wisik. Minsan kasi, ang mga tao hindi ganun ka-confident in person kasi hindi mo alam yung magiging reaction ng kausap mo, right? Ah, ganito pala yung itsura niya in person. Yung parang ganun. Kasi nga, sa Facebook, sa Instagram, pwedeng malayuan lang yung picture natin. So, hindi masyadong makikita yung yung actual na face natin, yung kapal ng kilay, yung laki ng mata, ganyan. Siguro may pagka self-conscious lang din tayo as a person. Kaya nahihiya tayong makipag-usap in person, makipag-close, di ba? So mas iba pa rin yung sa chat. Kailangan mo i-build up yun eh. Lalo na sa mga high school students na nakakaranas ng ganito, for sure madami yan eh. 'Di ba? Close sila sa chat, sa Snapchat, sa Instagram, sa Facebook. Pero once na magkita na sila sa high school, kumbaga mag-iiba yung tingin nila eh. Mag-iiwasan sila. As a guy, dapat ma-build yung confidence mo. Huwag kang masyadong mahiyain sa buhay. Lalo na sa mga high school na nanonood neto.
kung may manonood man. Ngayon, wag dapat manggaling yung hate, yung criticism sa'yo mismo. Hindi dapat ganun eh. Ikaw dapat yung nagpupush sa sarili mo na maging confident, na magkaroon ng self-esteem. Kailangan mong i-build up yung sarili mo, yung confidence mo, ganyan. Kasi ngayon, let's say yun lang yung problema mo, pakikipag-usap sa girl na to, right? What if in the future, mas matinding problem na, right? Kung ganung simpleng conversation nga lang, hindi mo magawa, hindi mo matransition from chat to real life, paano pa pag ibang klaseng challenge na yung dumating sa life mo, 'di ba? And for sure, darating yung mga ganyang challenges. Habang maaga pa, habang mas bata ka pa, ganyan, ugaliin mong suportahan yung sarili mo na maging confident sa buhay. Wala namang problema yun eh. Kumbaga hindi mo naman ikakamatay yung pag-uusap sa girl, 'di ba? Mas magiging believe nga siya sa iyo. Di mas lalo siyang ma-fall in love sa'yo. Ngayon, yung mga tropa din na nasa, let's say, college o kaya nasa work na, ganito yung problema nila. Feeling ko, yung ganong sitwasyon, dapat mas madali nang masolve eh. Lalo na kung matured ka talagang tao. Kasi minsan, ganito yung nangyayari. Iba yung personality pala ng tao sa chat compared sa in person. Right? So, ang nangyayari is, sobrang talkative nila sa chat. Hindi. Talkative, parang ganun. Let's say sobrang galing nilang makipag-conversation sa chat. Pero in real life na, nawawalan sila ng topic. Actually, good thing nga yun eh sa mga girls. Good thing yun na medyo nawawalan siya ng topic, ganyan. Kasi meaning nun, kinakabahan siya tuwing nandyan ka. Probably, may feelings talaga siya sa'yo. As a guy, kailangan mong ma-build talaga yung conversation skills mo. Hindi lang sa chat, kundi pati na rin sa person. Medyo namamanhid na yung kamay ko. Kanina pa ako dito eh. So anyway, hanggang sa muli nating walang kwentang topic. Dito pa rin tayo sa Canada. Sobrang lamig pa rin talaga. Natutunaw yung snow. At the same time, ang tagal matunaw. Like etong nandito ngayon, parang 1 week na ata tong ganito eh. Pero magandang summer dito. Anyway, hanggang dito na lang yung topic natin kasi sobrang lamig na talaga. Namamanhid na yung kamay ko. And see you sa ating, ano bang tawag dito? Solo podcast? Vlog? Hindi naman vlog to. Walang kwentang advice. Yun na lang. Walang kwentang usapan. So, anyway, goodbye. And see you next time.